Dumito tayo, mga bossing. Nanggagalaiti naman ho si JB Ejercito, ang tawag diyan, pikon, sabi ni Michael Pangan. Nanggagalaiti naman ho si JB Ejercito, mga kababayan, doon daw po sa mga nagbulsa nung flood control. Yan ang tawag ni Senador JB Ejercito sa mga pasimuno ng Ghost Flood Control Projects at dapat anyang mapanagot ang mga ito sa batas. Yan ang agenda report ni Hannah T. Ako, madaming nakitang mga kontraktor, ha, mga kaibigan ho, nasa top 15, mga kaibigan ho ng senador, mga kababayan. At meron pang umamin si Chis Escudero na yung kaibigan niya, no, na kontraktor na taga Sorsogon, nandoon sa top 15. Kaibigan niya naman ho. At ang balita naman ng Rappler, yun daw ho, mga bossing, ay nag-donate doon sa kampanya ni Chis Escudero ng 30 million. Sabi naman po, nung isang mambabatas, mga boss Chief Amo, sir, nako, bawal yung tatanggap ka ng donasyon galing sa government contractor, si Attorney Makalintal. Bawal yun no? Pero sabi naman nung iba, madaling mailusot yan. Kasi pwedeng sabihin naman na si Lawrence Lubiano naman ang nagbigay ng 30 million na donasyon para sa kampanya ni Chis Escudero, no? At hindi naman yung mismong kumpanya na kontraktor. Lusot na daw ho, mga kababayan. Ayun, tuloy natin. Pang-impyerno na yung levels na yun di ba? Saglit lang, lilinawin ko Yung top 50 naman po na binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos, wala naman pong sinabi ang ating Pangulo doon na may mga hocus-pocus yung mga top 50 na yun. Kumbaga, nakamata sila, nakatingin yung mga mata nila doon sa top 15 na yun at kasama sa naiimbestigahan ho ngayon, mga boss. Okay? Na hindi naman tayo santo lahat dito, pero wag naman tayo maging demonyo, di ba? May kalalagyan sa impyerno ang mga nasa likod ng ghost projects. Yan ang buwelta ni Senator JV Ejercito. Kasi di ba nung may nakita ang Pangulo, hindi tapos yung flood control. Tagal-tagal nang nakatenga yung flood control at nagiging sanhi pa ng lalong pagbaha Sito sa sinumang sangkot sa korupsyon sa flood control. Kademonyo na yon, yung kikita ka na tapos hindi mo pa i-ghost nyo pa. Wow, talagang Sobra na yan. sobra na yon. Literal na magnanakaw. Di ba? Nakakainit daw ng ulo ang contractors na grabe na nga manloko pagdating sa materyales o quality ng mga produkto nila. Tapos ghost projects pa ito. Kilala si Ejercito sa advocacies nito pagdating sa infra development. Alam nyo si JB Ejercito, mga kabayan, si Senator JB Ejercito, nakakasama ko po yan mag-ride ng mga kapag ka nandyan ho ako sa Pilipinas. Kaya lang ngayon, hindi na ho ako makakasama dyan. Bakit to? Wala na akong motor, binenta ko na. Dati may grupo yan si Senator JB Ejercito, no? Mga BMW. Nakakasama ko silang mag-ride nung nandiyan pa ho ako sa Pilipinas. Kaya lang dahil nga dito na kami nakatira, wala, binenta ko na, sayang naman, nakatenga lang sa Pilipinas. Kaya lang, posible kayang may makulong na malalaking politiko, lalo na't nilabas na ni PBBM ang listahan ng mga kontratistang may hawak sa naglalakihang projects sa Pilipinas. Sagot ni Ejercito. Kailangan talaga may managot at mayroong masampulan dito na talagang kailangan panagutan yung kasalanan para magtanda at matakot yung iba. Pinagtanggol Yung kay Cheese, ayan na, kay Cheese, din ni Ejercito si SP Cheese Escudero. Pinagtanggol. Okay, sige nga, sasabihin? Pero pagdating sa di umano'y demolition job laban sa kanya. Matapos kasing ilahad ni PBBM ang listahan ng top 15 contractors sa flood control projects. Ang CEO ng top 7 doon is Centerways Construction and Development Incorporated. Dali, kasi ang nabanggit, di ba mga kababayan, na nag-donate nga daw yung Lawrence Lubiano ng 30 million doon sa kampanya.
Kung yun naman talaga ang totoo, kung yun talaga ang totoo, bakit naman sasabihin na demolition job kay Cheese? 'Di ba? Wala naman ho sigurong masama kung malaman ng mamamayang Pilipino 'yun. O na si baka ayaw nilang paalam talaga. Lawrence Lubiano, biggest campaign backer ni Escudero sa 2022 senatorial race. So parang gustong sabihin ni JB Ejercito, wag na nating sasama yung mga top donor nila. Tapos ganito, sabi naman bawal daw kasi yung government contractor tapos magbibigay ng donasyon sa kampanya. Kasi mga kababayan, ang mangyayari ho nun, baka mabigyan ng pabor ng laging pabor ng pabor ng pabor. Di ba? Ganun naman ang ibig sabihin nung kaya bawal yung mga campaign yung mga government contractor na magbigay ng campaign donation. Siyempre, yung kaibigan ko, yan na lang piliin nyo. Hindi ko sinasabing si Cheese at si Lubiano mga bossing. Pero ganun po yung posibleng mangyari kapag kami mga ganyan ho, no? 30 million pesos ang nilagak ni Lubiano sa kampanya ni Escudero. Una nang nilinaw ng senador na wala siyang anumang involvement sa flood control projects ng kumpanya. Tingin ni Ejercito, ang mala-demolition job na report na ito galing din sa House of Representatives. So demolition job po bang matatawag yun, mga kababayan? Kapag kayong kunyari, lumabas yung katotohanan na may sinasabi nga na 30 million na donasyon si Lawrence Lubiano. Demolition job po ba yun? Kung lumabas sa publiko? Tingin ko hindi naman Kung totoo naman na nag-donate. Kaso kung bawal talaga. Ano yun, magtataki pa na lang tayo? Ganun ba yun? Hindi na rin daw kasi Hindi na lang dapat sinasabi yan. Hindi na lang dapat ipinapaalam yan. Ganito, ganyan. Tago na lang natin yan. Ganun ba yun? Huwag na nating sabihin sa publiko na meron niyang campaign donation kay Cheese Escudero. Di ba? tapos ng mga yan sa Kamara mula pa last year. Nakaka-frustrate na rin minsan because of all of these bickerings, political conflicts. It doesn't help, no? Hindi rin daw nakakatulong sa imahe ng gobyerno ang word war sa pagitan ng Senado at House. Magpe-press con Ako ho, mga kababayan Ako ho, mga kababayan. Ito pananaw ko yan. Ayaw mo silang maggera-gera ho dyan, mga bossing. Pag nagkagera-gera, maglalabasan ho ng baho yan. Malalaman po ng lahat ng Pilipino kung sino yung talagang mga totoong may mga baho po. At ipatanggal natin. Di ba? Pag napatunayan. O kunyari, sa House. Yan, ganyan nangyayari, di ba? Sa House. O, gera. O, ilabas lahat ng baho niya mga yan. Sa Senado. Malalaman ng publiko. O, sa Senado naman, ilabas lahat ng baho ng House, nung kung sino-sino man dyan sa House of Representatives, malalaman ng mamamayang Pilipino, di ba? Panalo ho ang Pilipino doon. Pero kung magpapatuloy na magpaplastikan, magtataguan, nako, palugmok ho ng palugmok ang bayan natin. Di po ba? Hayaan mo sila. Siguro may mga takot to na mga senador at may mga takot na mga congressman. Na magkalabasan ng mga baho. sila doon, no? Tas atakihin ng Senado, which is very Kapag ka inatake ang Senado at may ebidensya, may pag-uusapan. Pero yung atake na walang ebidensya at walang naka-back up, sandali lang. Yun ang may mali. Pero pag may ebidensya, mukhang panalo ang bayang Pilipinas doon kasi malalaman kung sino yung mga siraulong mga nakaupo dyan sa gobyerno. parliamentary. Paano tayo magtutulungan kung ganun po ang kanila pong actuation? Importante raw ang political stability sa gobyerno, lalo na't napag-iiwanan na tayo ng iba't ibang mga karatig bansa pagdating sa Dahil sa mga magnanakaw na nakaupo sa gobyerno. No? At bakit po dumadami ang magnanakaw sa nakaupo sa gobyerno? Kasi po sila po mga kababayan nagtatakipan ho. development. Pagdating
Pagdating sa sabuatan sa proyekto, nirekomenda ni Ehersito ang reshuffling sa district engineers para hindi na raw sila hawakan ng mga politiko. Sa smaller units din daw kasi nangyayari ang korupsyon sa budget sa flood control. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Pero ako ho naniniwala mga kababayan na ito pong gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos talaga pong gustong hagilapin, gusto pong halukayin kung sino yung mga magnanakaw diyan sa gobyerno. Nakita nyo ho mga bossing, binisita yung mga flood control, mga nakita ho na mga nakatenga yung iba, binisita din ang Marikina. Good job ang Marikina. At sabi nga ho ng mga kaibigan ko diyan sa Marikina na, nako, eto binabaha na yung iba pero ang Marikina hindi pa din. Kasi po yung mayor diyan, mga bossing, yung mag-asawang mayor at congressman po na si Mayor Marcy Chodoro at Maan Chodoro talaga pong hinahagilap niyan at gustong masolusyonan po yung pagbaha diyan po sa Marikina, mga bossing. Pero yung sa Iloilo nakita nakatenga. Iisa-isahin ni Pangulong Bongbong Marcos yang mga yan ho, mga boss. Humanda yung mga magnanakaw sa gobyerno. Sabi ni RR, ilabas lahat, dapat ilabas lahat. Yan bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos para matauhan yung mga ibang bobong Pinoy. May joint effort yan, yung sa Marikina. Mga boss, Chief Amos, sabi ni Shaco Rambo, late. Gusto kasi ni PBBM na umalis siya na merong dignidad. Correct ko. Pero yung mga DDS, patuloy lang ho ang pagbanat. Anyway, mga boss, Chief Amos, sir, ako'y magpapaalam na po. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagtangkilik dito sa ating channel. No, sabi ni Reverse 96, The Big Five sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado, alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Sa akin, alam nyo kung anong oras yan? Alas 4 ng madaling araw sa akin yan. No? Kaya alas 3 pa lang ho, naghahanda na ako mga bossing para dyan sa Big Five na. Kaya pag kayo hindi ko nakita dyan sa Big Five na, bahala kayo, magkakatampuan tayo. Ano ba nakakatawa doon sa mukha ni Marcoleta?